Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1196. Dito sa article na to, dinidiscuss kung anong effect kapag ang period na in-establish ay nakinabang ang dalawang party sa isang obligation. At ano naman ang effect kapag isa lang ang nakinabang sa period na in-establish ng dalawang parties. So ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1196. Whenever, whenever, whenever in an obligation a period is designated, it is presumed to have been established for the benefit of both the creditor and the debtor, unless from the tenor of the same or other circumstances it should appear that the period has been established in favor of one or of the other. So dito sa Article 1196, pinag-uusapan kung anong epekto kapag yung period ay nakinabang yung dalawang parties doon sa obligation at kapag naman yung period ay isa lang ang nakikinabang or nagpapumapabor. Okay? So effect if period benefits both parties or benefits one of the parties. So dito sumesentro or umiikot yung 1196. Ano nga bang epekto kapag both parties nakikinabang sa period na sinet nila? Okay? So pag daw general rule kasi, ang general rule natin, kapag ang dalawang parties nag-establish ng period, it is presumed that it was established for the benefit of both of them. So general rule, so the period is presumed, okay, to have been established for the benefit of both creditor and debtor. Yan. So actually, yun yung sinabi dun sa first sentence natin. Kapag ang isang period ay na-designate sa isang obligation, ang presumption, parehas makikinabang sila doon. Kasi nagkasundo sila doon eh. So yun yung okay sa kanila parehas. Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 December 31. So pag umuo ka sa period ng December 31, ang presumption, makikinabang ka rin doon bilang creditor at makikinabang din ako doon sa period na yon bilang debtor. Yun yung general rule. Except, okay, exception natin is in favor of one. In favor of debtor or creditor. So therefore, ito yung una natin is ito yung general rule. Yung pangalawa, ito yung exception. Yan. So ano ngayon yung effect? Paano kung ang period na na-designate ay parehas naman silang nakikinabang? So anong effect nun? So kapag yung period is for the benefit of both parties, hindi pwedeng mag-demand si creditor magbayad si debtor at hindi rin pwedeng mag-compel si debtor na magtanggap ng bayad si creditor. So therefore, okay, creditor cannot compel, debtor cannot demand, debtor, and debtor cannot compel creditor to accept payment. Okay? So, ibig sabihin, si creditor bawal maningil hanggat hindi pa dumadating yung period kasi nakikinabang din naman siya eh. Yun yung presumption, kaya ka nga umuo eh, kaya ka nag-okay. December 31 natin bayarin yan, sabi ni debtor. Umokay ka naman bilang creditor. Ang presumption, dahil umokay ka, general rule, makikinabang ka rin. So dahil makikinabang ka rin, hindi mo pwedeng i-demand yung payment kay debtor. Si debtor naman, hindi mo pwedeng pilitin si creditor na porket may pera ka ngayon, ay pipilitin mo si creditor tanggapin yung bayad mo kahit hindi pa dumadating yung December 31 na napagkasunduan ninyo. Okay? So, yun.
Kasi nga, ang general rule, the period benefits both of the parties. Yun yung effect. Bawal mong pilitin yung isang magbayad or tumanggap ng bayad. O halimbawa ulit, si A, nangutang kay B, January 1, tapos babayaran December 31. May interest, let's say 10%. Tapos si debtor, bawal siyang magbayad ng advance para lang makatipid sa interest. Kasi madedeprive si creditor dun sa interest. So, benefit kasi dyan sa period eh. Si creditor naman, bawal niyang pilitin si debtor na magbayad kasi kailangan niya ng pera. Hindi, kasi madedeprive naman si debtor na gamitin yung pera for the rest of the year na pwede niyang gamitin. So, both parties are benefiting from the period. So, therefore, they cannot exercise demandability or compel each other to perform. Okay? Ano naman ang effect kapag yung benefit ay isa lang ang nakinabang? Okay? So, kung halimbawa, si debtor lang ang na-benefit, only debtor benefits. Only debtor benefits. So, pag si debtor lang ang nakinabang dun sa period, edi siya lang yung hindi pwedeng i-compel. Pero pwede niyang i-compel si creditor. Okay? Yan. So, ibig sabihin, pwedeng magkusa si debtor na magbayad anytime na gusto niya bago dumating yung period kasi siya lang yung nakikinabang sa period. Pero hindi pwedeng i-compel siya na magbayad pag gusto na ni creditor. So if only debtor benefits from the period, okay, he can make payment on or before the expiration of the term. Okay? However, he cannot be compelled to pay kung papabayarin siya. Okay? So, can pay on or before expiration of term. Expiration. Okay? So, pwede siyang magbayad on or before expiration of period. Okay? Ulitin natin. So, halimbawa, nangutang si A kay B, payable on or before December 31. So, pwede daw magbayad on or before December 31. So, si debtor, siya lang yung nakinabang sa period kasi pwede siyang magbayad on or before December 31. Pero itong si creditor, hindi siya pwedeng mangolekta on or before. Kailangan on December 31. Kasi na kay debtor lang yung benefit ng period. Okay? So, he cannot compel debtor to pay before. Kailangan niyang intayin yung mismong day ng December 31. Si debtor naman, pwede siya magbayad anytime. Okay? Yan. Hanggang dun sa date ng expiration natin. Ngayon, kung si creditor lang ang na-benefit, edi yun yung ah, opposite. If only creditor benefits from the period, can collect naman. Can collect on or before the period or expiration of the period. So halimbawa, si A nangutang kay B, collectible on or before December 31. So na kay creditor ngayon yung benefit ng period, pwede niyang singilin si debtor anytime on or before December 31. Pero hindi pwedeng pilitin ni debtor na tanggapin yung bayad pag may pera na siya. So, he cannot compel the creditor to accept the payment on or before expiration of the term. Okay? Kasi wala sa kanya yung benefit of the period na kay creditor. Okay? So, yun yung ating 1196. Tungkol siya sa paano kung ang parties nakikinabang pareha sa period na napagkasunduan nila. So, no one can compel the fulfillment of the obligation hanggang hindi pa nadating yung araw ng tinakda. Pero kung isa lang yung nakikinabang sa period na sinet, kung sino man ang nakikinabang, siya lang ang pwedeng magkaroon ng right na mag-exercise or gawin yung kanyang part. Pero hindi siya pwedeng pilitin gawin
kapag hindi pa dumadating yung term. Example, pag si debtor lang ang nakinabang, he can pay anytime before the expiration of the term on or before the period set. Kung si creditor ang nakinabang, pwede siyang mangolekta anytime. Pero kung si debtor magbabayad, hindi niya pwedeng pilitin si creditor na tanggapin kasi wala sa kanya yung benefit of the period. So, yun. I hope meron akong naidagdag sa inyong bagong learning tungkol sa 1196 na magagamit ninyo sa inyong mga klase. And kung medyo nabilisan ka, um, ulitin mo lang yung lecture natin and I'm sure makukuha mo rin yan. So like ang sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat kayo palagi. Laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!